tayo sa first reading. Nakakabati sa paksa, naiinis tayo ako. Ako din. Nasakitan na. Igulang lang sa mga pa. Amen. 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 Buksan po natin ang ating mga Bible sa Exodus 9, verse 1 to 12. Exodus 9, 1 to 12. Ready? Amen. 1. Dahil dito, sinabi ni Yahweh kay Moises, pumunta ka sa Paraon at sabihin mo, ipinapasabi ni Yahweh ng Diyos ng mga Hebreo, na payagan na niyang umalis ang mga Israelita upang sumamba sa akin. 2. Kung hindi sila papaalisin. 3. Paparusahan ko ng kakilakilabot na salot ang kanyang mga hayop, mga kabayo, asno, kamilyo, baka, tupa, at kambing. 4. Hindi magiging pareho ang pagtrato ko sa mga hayop ng mga Israelita at sa mga hayop ng mga Ehipsyo, at walang mamamatay sa mga hayop ng mga Israelita. 5. Naitakda ko na ang oras bukas ito mangyayari. 6. Namatay ang lahat ng mga Ehipsyo, pero walang namatay isa man lang sa hayop ng mga Israelita. Ngunit kahit isa man lang namatay sa hayop ng mga Israelita. 7. At nang patingnan ng Paraon, wala mang namatay sa mga hayop ang mga Israelita. Ngunit nagmatigas pa rin ito at ayaw pa rin payagan ng mga Israelita. 8. Sinabi ng Panginoon kina Moses at Aaron, kumuha kayo ng ilang dakot ng abo, pugon, at isasaboy ito ni Moses sa hangin sa harap ng Paraon. 9. Mapupuno ng pinong alikabok ang buong Ehipto at ang lahat ng tao at hayop sa lupain ay matatagkad ng mga isang nagnanaknak. 10. Kaya kumuha ng abo sa pugon sina Moses at Aaron at tumayo sa harap ng Paraon. Sinabi ito ni Moses sa hangin at tinubuan ng mga bukol ang mga tao at mga hayop. 11. Ang mga salamangkero hindi nakaharap kay Moises, sapagkat sila ay may tagtad rin mga pigsang nagnanaknak. 12. Pero pinatigas ng Panginoon ang puso ng Paraon at hindi siya nakinig kina Moses at Aaron. Kaya nasinabi ng Panginoon kay Moses. Ang Diyos ang magdagdag ng pagpapalak sa kanyang mga salita. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Let us pray. Yes, O Lord God, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Lord God, Jesus. You are amazing God, O God. You are love, O God. Jesus. Yes, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord God, Jesus, sa oras na ito, Panginoon. Amen. Thank you, Lord. Salamat, Panginoong Jesus, sa kalakasan, Panginoon, ng bawat isa. Lord, salamat, Panginoon, O God, Lord, sa kagalingan ng bawat isa, Panginoon Jesus. Salamat, Panginoon. Salamat sa joy, Panginoon. Salamat sa love, sa peace, Panginoon, O Lord God, na binigay mo, Lord God, sa aming puso at isip, O Lord God, sa oras na ito. Panginoon, again, Panginoon, we humbly bow down before you, Lord God, Jesus. Forgive us our sin, Panginoon, Lord Jesus. Our heart, our minds, our words, Panginoon, our action, Panginoon, O Lord. Patawarin mo kami, Panginoon Jesus, sa oras na ito, O God, Lord. Panginoon, sa oras na ito, O God, Lord. Dalangin po namin, O God, Lord Jesus, ang iyong presensya, Lord God, ay ma-feel po namin, Panginoon, sa gabi ito, O God, Lord Jesus. Feel your holy presence in this place, O God, Lord. Our singing, our hearing of your words, O God, Lord Jesus, sa gabi ito. Ang aming pagbibigay, O God, Lord, ay aming maramdaman, Panginoon, O God, Lord, ang iyong presensya, Panginoon, sa gabi ito, O God. Kaya, Lord, sa oras na ito, Panginoon, sa iyo po namin, O God, Lord, ibinibigay, Lord, ang aming puso, ang aming isip, Panginoon, O God. Lord, na makapokus kami, Panginoon, O God, Lord, sa iyong biyaya, Panginoon, sa gabi ito, O God. Lord, salamat, Panginoon, sa aming pastor, kay Pastor Alan, Lord God. Lord, ikaw, Panginoon, ang nagbigay, Lord God, ng
strength, Panginoong Jesus, O God, Lord Jesus, to deliver your words, O God, Lord Jesus. Anoint his lips and anointing us, O God, Lord, to hear your gospel, O God, Lord Jesus. Kay Lord, sa gabi nito, salamat, Panginoong Jesus. Pagpalain mo, Lord God, ang iyong gawain, Panginoon, sa gabi nito. At pagpalain mo kaming lahat, O God, Lord, in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Umako po tayo sa pangalawang pagbasa. John 6, chapter 6, verses 53 to 71. Salitan po tayo. Sinabi ni Jesus, pakatandaan niyo, malibang kainin niyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. 54. Pero ang kumakain ng aking katawan at kami ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. Bubuhayin ko siya sa huli. 55, sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo ay tunay na inumin. 56, Kumakain ng katawan ng aking aking dugo ay nananatili sa akin, ako naman sa kanya. 57, buhay ang Ama na nagsugo sa akin, at ako'y nabubuhay dahil sa Kanya. Gayon din naman ang sinumang kumakain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. 58, Konti mo ang nanay ng sa lahat ng mga kinakain ng pinama ng ninuno dahil namatay pa rin sila. Namatay sila ay sila naman. Ngunit ang sino kumain ng kinakain nito ay mabubuhay na buhay. 59, sinabi ito ni Jesus sa sinagoga habang siya ay nagtuturo sa Capernaum. 60, Naroon na yung mga anak at mga sa kanila sa kanila nagsabi. Ang bigat ay itinuturo niya. Sino ang nakakatanggap nito? 61, alam ni Jesus na nabubulong-bulungan ang kanyang mga alagad tungkol dito. Kaya sinabi niya, dahil ba ito'y tatalikuran ninyo ako? 62, Paano pa kaya kami ng mata na pumapanta sa pabalik sa ating pinanggalingan? 63, ang Espiritu ang nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng tao. Ang mga salitang sinasabi ko sa inyo ay Espiritong nagbibigay buhay. 64, Pero bilang sa ilang niliniwan ng palataya, sa akin yung sitwasyon nila. Simula pa kung sino niliniwan ng palataya, kung sino ang magpasaya sa kanya. 65, dinugtong pa niya, iyan ang dahilan kaya ko sinabi sa inyo na walang makakalapit sa aking maliban ito'y loobin ng Ama. 66, Mula na ang walang sinasabi ko, ito hindi na sinasabi sa kanya. 67, tinanong ni Jesus ang 12, kayo naman gusto rin ba niyong umalis? 68, Sumagot si Pedro, Panginoon, kanino ka pa kami pupunta? Kayo lang ang mensahe ng sinabi ng buhay na walang hanggan. 69, naniniwala kami at kayo natitiyak namin na kayo nga ang banal na mula sa Diyos. 70, Sinabi niya siya sila, hindi pa pwede tumira sa inyong dalawa, pero isa sa inyo ay gabi. sabay-sabay po tayo. Ang tinutukoy niya ay si Judas na anak ni Simon Iscariot. Sapagkat Judas, kabilang 12, ang siyang pagkakaroon sa kanya. Ang Panginoon ang magdadagdag ng pagpapala sa pagkabasa ng kanyang salita. Amen. Hallelujah! Good evening sa lahat. Wala akong narinig. Say amen! Amen! Hallelujah! Amen! Hallelujah! This is the Lord. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Amen! Hindi aksidente nandito tayo at hindi rin kaya ng kaaway tayong mapigilan para tayo magpapit sa ating Panginoon. Amen! Hallelujah! Kahit konti tayo kasama natin ang Diyos. Naniniwala ba kayo? Hallelujah! Thank you. Thank you, Jesus, for being with us tonight. Hallelujah. Samahan niyo ako magpuri sa ating Panginoon ito. Amen? Hallelujah. Tayo natin ang concert. I'm pretty much sure.
anxiety. I rebuke depression. I rebuke fear in Jesus' name. Hallelujah. Dapat wala tayong kinakatakutan, mga kapatid, kasi ang Diyos kasama natin. Hallelujah! Woo! Thank you, Jesus. Let's continue praising our God. Hallelujah. Alam ko, at this moment, pinatawad na tayo ng Diyos. Naniniwala ba kayo mga kapatid? Hallelujah. Thank God for forgiving us, oh Jesus. Thank God for cleansing us from the all. Salamat po sa inyong buhay. Salamat po sa inyong dugo. At kami nalinis. Hallelujah. Thank you, Lord. Let's continue praising you, God. Samahan niyo po. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Was grace that taught my heart to beat, and grace my fears relieved. How precious is the grace of my chains are gone. My chains are gone. I am set free. My God, my Savior has ransomed me. And I will love His mercy reign. Amazing grace. Yes, Lord Jesus. There's
salamat po sa inyong amazing grace, Panginoon, O God. Thank you for another day, another week, another opportunity for us, Panginoon, na makapagsisi, O God, makalapit sa inyo, makapagdasal sa inyo, Panginoon. Thank you, Jesus. Hallelujah. Sing you praise our God. When the music fades, when the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's a word that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself, it's not what you have required. You search much deeper within, to the way things have been, looking into my coming back to the heart of worship. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I faded. When it's all about you. It's all about you, Jesus. King of endless word, no one could express how much you deserve. No one we can pour, no one we can pour. All I have is yours, every single breath. I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song. For a song in itself, it's not what you have required. You search much deeper within, to the way you look into my heart. I'm coming back to the heart of worship. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made. When it's all about you, it's all about you. I'm coming back, Jesus. I'm coming back to the wonder and the praises. Hallelujah. Let's praise Him. Give it to Jesus. So great. I'm sorry, Lord, for the things I made. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song, for a song in the process. Let's sing it. Come on, church. You search much deeper. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song, for
when it's all about you. It's all about you. Come on, church. Let's sing it prayerfully. Hallelujah. Hallelujah. Let's sing it prayerfully. I'm coming back. I'm coming back. Hallelujah. I'm coming back to the heart of worship when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made. When it's all about you, it's all about you, Jesus. Oh, Jesus, I'll bring you more than a song. It's all about you, Jesus. More than a song, we will be more than a song. It's all about you, Jesus. We will bring you more than a song, more than a song. It's all about you, Jesus. Hallelujah! Woo! Praise our living God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God, for bringing us tonight, Panginoon. Salamat po sa iyong grasya, sa iyong awa, Panginoon. Thank you for your love, Panginoon. Patuloy ka namin sinataas sa aming kalagitnaan. In Jesus' name, we say Amen. Okay. Hallelujah, Jesus. Nadako po tayo sa ating pagbabalik ng ating pong mga ikapo at pagbibigay po ng ating mga love offering. Ang essential ko po ay matatagpuan sa aklat ng unang hari, chapter 17, verse 8 to 12. Sabi po dito sa ito po yung kwento ng Abyuda sa Sarepta. Sabi po sa 8, kaya sinabi ng Panginoon kay Elias, pumunta ka agad sa Sarepta na sakop ng Sidon at doon ka manirahan. May isang byuda roon na inutusan kong magpapakain sa iyo. Kaya pumunta si Elias sa Sarepta. Pagdating niya sa pintuan ng bayan, may nakita siyang byuda na nangangahon. Sinabi niya sa babae, pwede mo ba akong dalhan ng konting tubig na nakalagay sa banga upang makainom ako? 11, nang paalis na ang byuda para kumuha ng tubig, sinabi pa sa kanya ni Elias, pakidalhan mo na rin ako ng tinapay. Sinabi ng byuda, nagsasabi po ako ng totoo sa presensya ng buhay ng Panginoon na inyong Diyos na wala na akong tinapay. Ang natitira na lang ay isang dakot na harina sa baka at kaunting langis sa tapayan. Nangunguha nga po ako ng ilang pirasong kahoy dito para dalhin sa bahay at lutuin ang natitirang harina para sa akin at sa anak ko. At kapag naubos na namin ito, mamamatay na kami sa gutom. Sinabi ni Elias sa kanya, basahin pa po natin sa 13, sinabi ni Elias sa kanya, huwag kang mag-alala, umuwi ka at gawin ang sinabi mo. Ngunit ipagluto mo muna ako ng maliit na tinapay mula sa nasirang harina at dalhin mo agad ito sa akin. Pagkatapos, magluto ka rin para sa iyo at sa anak mo.
Sabi po sa 14, sapagkat ito ang sinasabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Hindi mauubusan ng harina ang iyong panga, at hindi mauubusan ng langis ang iyong tapayan, hanggang sa araw na padalhan ko ng ulan ng lupa. Ang Panginoon ang patuloy na magdagdag ng pagpapala at maluwalhati sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Amen. Tunay na po ang amang Diyos, natin pinaglilingkuran, yung amang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Siya po hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Tunay po yung kanyang pangako. Kasi inutusan niya si Elias na pumunta dun sa biyuda. Ano nga po ba ang natitira? Kaunting harina at kaunting langis. Na siyang huling pagkain na nung mag-ina. Kaya kung iisipin po natin, hindi tayo dapat maghintay na tayo magkaroon ng sapat o magkaroon tayo para lang po tayo ay makapagtapat sa Panginoon ng ating ikapo. Hindi po dapat tayo maghintay doon. Kasi ang ipinapakita po sa istorya na ito ay yung pananampalataya po at pagsunod. Di ba sumunod po dito yung di ba sa 15 po, lumakad ang byuda at ginawa niyang sinabi ni Elias. Kaya may pagkain sa araw-araw si Elias at ang byuda at ang pamilya nito. Imagine mga kapatid, doon sa konting harina at kaunting langis na natitira doon sa byuda. Dumami po yun, di ba? Halos nabasa natin lahat yun kasi lahat tayo nagbabasa ng Biblia from Genesis to Revelation. Ilang beses na pong nabasa natin itong lahat. At tunay po na maraming beses man natin nababasa. May time na may mga story po dito na saka sa atin magre-rema. Diba? Matagal na paulit-ulit natin binasa hanggang sa mabasa natin. Napakaganda palang story din ito. Na talagang nakita natin yung pagsunod ng byuda sa kabila ng kawalan nilang mag-iina. Nasumunod siya. Kaya hindi po yung ipinaparating sa buhay ng bawat isa sa atin. Matuto tayong sumunod at manampalataya sa Diyos na ating pinaglilingkuran. Diba kaya nandito tayo lahat? Nandun yung ating faith na ang Diyos ay buhay at hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Diyos na, diba, kung iisipin natin yung buhay ng mag-ina, kung sa literal na buhay natin ngayon, kung iisipin natin na, ay, wala na kaming pagkain bukas, bakit magbibigay pa tayo? Bakit magpapakain pa? Diba? Laging, ang iisipin natin ganun pagka tayo ay masyadong nakasarili pa. Pero tinuruan na tayo ng Diyos. Tinuruan na tayo, ang bawat isa sa atin tinuruan na. Kaya, yun yung sinasabi sa atin na matuto lang tayong manampalataya at sumunod. Kasi yun po yung ugat talaga ng pagpapala. Hindi man natin sinasabi lagi na kaya tayo nagbibigay o nagtatapat para tayo pagpalain. Dahil nagbibigay tayo, nagtatapat tayo, nagbabalik tayo dahil talagang para sa Panginoon yun. At dahil mahal na mahal tayo ng Panginoon at mahal na mahal din natin ng Panginoon, kaya tayo ay sumusunod, diba? Hindi naman natin kayang ibigay. Sabagay, meron din nagbibigay out of love. Pero lahat naman tayo mananampalataya, we give. Because we love God. Amen. We give because hindi lang din sa ating mga igapo o mga love offering, kundi dahil alam natin sa may mga nangangailangan, especially alam naman natin lahat, dinidil din tayo ng Lord sa mga tao na nangangailangan o sa mga pamilya natin na nangangailangan. Marami mang pangangailangan, pero ang Diyos ay sapat at tapat sa kanyang mga pangako. Sapat ang ibinibigay niya sa atin. Kaya isipin na lang natin, mga kapatid, yung rate na dati ay maliit lang. Di ba ang taas na ng rate ngayon? Malaking pasasalamat yun sa Diyos na tumaas ang rate. Nagkaroon ng value yung ating pinaghihirapan. Nakikita natin yung favor upon favor na ibinigay ng Diyos. Kaya matuto lang po talaga tayo, manampalataya at sumunod sa Diyos na dakila. Amen! Amen. To God be all the glory po. Anak ko po may space and number. Amen. Thank you, Lord.
Amen. Hallelujah. Amen. I worship at your throne, whisper my love song. With all my heart I sing, for you my daddy. I live for all my days, to put a smile on your face. And when we finally met, for eternity, you know how wide you open up your arms when I need your love. How far you have come. If ever I was lost, you said that all you did for me is undying love that showed me to the cross. I worship you, my God. I worship you, my God. I love you. I love you. Forever I will sing. Forever I will be with you. Be with you. Amen. I worship at your throne, whisper my own love song. With all my heart I sing, for you my God and King. I live for all my days, to put that smile on your face. And when we finally met, I'll be for eternity. You know how wide you open up your arms when I need your love. How far you will come. If ever I was lost, you said that all you feel for me is undying love that showed me to the cross. I worship you, my God. I worship you, my God. I love you. I love you. Forever I will sing. Forever I will be with you. Be with you. I worship you, my God. I worship you, my God. I love you. I love you. Forever I will sing. Forever I will be with you. Be with you. Amen. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Let's pray for ating mga tithes and love offering. Thank you, Lord. Salamat. Hallelujah, Father God. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, Holy Spirit. O amang Diyos na dakila at makapangyarihan sa Salamat. lahat, patuloy ka po namin pinupuri, sinasamba at pinasasalamatan, dinadakila ang iyong kabanal-banal ang pangalan ng Panginoong Jesus. Panginoong Jesus na nag-alay ng iyong buhay, ipinako sa krus, nabayubay, nasugatan, para sa galingan ng bawat may kahanda. Salamat, Panginoong Lord. Jesus na nag-alay ng iyong buhay,
kaligtasan at buhay na walang hanggan. Patuloy ka po namin pinasasalamatan sa tithes and love offering na ito, Panginoon Lord God. Amen. Tuloy na po, Ama, na salamat sa bawat kapatiran na nagtatapat ng kanilang mga ikapo, nagbibigay ng kanilang mga love offering, Panginoon Lord God. Patuloy kami nagpapasalamat, Lord, sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan, sa iyong pag-ibig na wagas, at laging tapat kailanman sa iyong awa kabag na patuloy namin nararanasan, at sa iyong grasya, Panginoon, kung paano apoy kami nabubuhay. Tunay nga po, masalamat sa kalakasan ipinagkakaloob mo sa amin sa araw-araw, sa pag-iingat mo po sa buhay ng bawat isa sa amin, sa buwan ng aming sambahayan. Tunay nga po, Ama, na kulang yung pasasalamat sa ginagawa mo sa aming mga buhay, sa pinagkakaloob Thank you, mo po Lord. sa aming mga buhay na po ng aming sambahayan. Salamat. Tunay nga po, Ama, na nais mo kami sumunod at manampalataya sa iyo, Panginoon. Amen. At doon nga po, Panginoon, ay makakamda namin yung pagpapala na nais mong ibigay sa buhay po ng bawat isa sa amin, sampo ng aming sambahayan. Dalangin po namin, Lord God, na matagpuan mo ang buhay ng bawat isa sa amin, na patuloy na nagsisikap, Panginoon Lord God, na magtapat ng mga ikapo at magbigay ng mga love offering, Panginoon, O God, for the expansion of your kingdom. Tunay nga po, Ama, na ikaw ang source ng lahat ng bagay at kaya mo pong ipagkaloob ang lahat-lahat sa amin. Kaya patuloy ka namin pinasasalamatan sa ipinagkaloob mo na po, ipagkakaloob mo po, at ipagkakaloob mo pa po sa buhay ng bawat isa sa amin, sa po ng aming sambahayan. Kaya binabalik po namin sa iyo ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus na tagapagligtas at sa kapangyarihan ng kanyang banal na dugo at pagmamahal po sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen. Amen. Hallelujah. Let's pray. Lord, we thank you sa gabing ito na ginather niyo kami, dinala niyo kami dito sa place na ito upang makapag-aral, upang magbulay-bulay ng inyong salita. Kaya niyo po na may sentro ang aming mga diwa sa inyong salita. Yes. Makilala namin si Jesus ng lubusan. Yes, Lord. Kaya niyo ang Holy Spirit ang mag-anoint sa aming mga isip, Amen. sa aming mga puso, upang maintindihan namin ang mensahe ninyo sa gabi ito. Amen. Kaya niyo, Panginoon, na maging malinaw at Lord, ang puso ninyo ay dumating sa puso namin. Intindihan namin ang pinapagawa niyo sa buhay namin. Amen. In Jesus' name. Tayong lahat magsabi na Amen. Amen. Ang message natin ngayon ay you must be Born born again. again. Amen. At born again na ba kayo? Amen. Dahil, minsan, yung word na Born again. born again ay nakaka-confuse dahil ang akala ng mga iba, ito ay yung religion. Diba? Hindi ka na ngayon Katoliko, born again ka na. Diba? Yung, parang ang ginawa nilang born again, yung grupo. Nalabatin ka dito, hindi ka na daw yung, hindi ka na iglesia. Ikaw ay born again na. Pero yung word na born again ay kilos ng Diyos. No? Ito yung Amen. pagkilos ng Diyos. Hindi ito pagkilos ng tao. No? Kasi na nakukonfuse tayo kung minsan dahil kala natin yung pagiging born again ay yung tao nagpalit ng religion or umalig sa isang iglesia. Kaya naging born again siya. Pero ang pagiging born again ay pagkilos ng Diyos. Kasi anong ibig sabihin ng pagkilos ng Diyos? Kumilos ang Diyos sa iyo, yung Holy Spirit pumasok sa iyo. Kaya nagkaiba iba yung sa loob mo. Dati, ang interest mo ay sa mga bagay na makamundo. Ngayon, parang nag-change na, no? Hindi ka na interesado ka dati sa disco. Sa oras na ito, naghanap ka na ng mga barkada mong makakasama mo. Pero kung ikay ma-born again, pumasok sa iyo ang Holy Spirit, hindi na ngayon yun ang priority mo. Yes. Diba? Ang ibig
sabihin nun, merong touch of God, merong pagkilos ang Diyos. At palagi natin isipin na ang pagiging born again ay hindi ginagawa ng tao. Maliwanag ba yan? Hindi yun. Yung pagiging born again, hindi mo ginagawa. Yan ay kilos ng Diyos. Ano yun sabihin? Sir, ano yun sabihin? Inaalis mo na naman ang responsibilidad ng tao sa Christian life. Hindi. Malibang ikaw ay dalhin ng Diyos sa kanyang kawan, wala ka dito. Maliwanag ba, Sister Tess? Yes. Na ang nagdalaw ng Lord sa iyo, sa Lord dito, ay ang Lord. Yes. Hindi ikaw. Yes. Si Brother Charlie. Yes. Hindi si Brother Joel na for goodness sa Philippines. Ang Holy Spirit ang nagdala sa iyo. Minsan kasi, ang nasa isip natin, yung pagiging born again ay kaya talaga tayo nag-criticize na born again ka na, bakit ganyan ka pa din? Parang nag-create sila ng standards na dapat yung born again ay ganito na. Ay hindi na ganito, hindi na ganyan, hindi na malinginom, hindi na nagdi-disco. Di ba may mga list na na do's and don'ts. Alam ko, born again yan si Brother Ben. Kasi nag-share yan ng gospel. Diba? Nakikita ko yan palagi sa church, nagliling. Diba parang, meron na silang, yung, standards. Na akala nila, Brother Papale, ay, pag kunwari, nag-fail tayo doon, ay, ganyan mga born again. Yun, totoo. Di ba nag-fail naman tayo, Brother Papale? Perfect ba tayo? May sabihin tayo, kunwari tayong dalawa, ikaw lalaki, ako lalaki. Di ba ako magkakasala kung ako'y natukso at hinahabol ng palay? Naintindihan mo ba yan, Brother Papale? Yes. Hindi ibig sabihin na dahil tayo mga born again at tayo yung mga, nahugasan ng dugo ni Jesus Christ, ay hindi na tayo matutukso at magkakasala. Ate Annabel, nasisikuhan pa rin natin si Tinina. Nako. At hindi ibig sabihin na hindi na tayo born again. Yeah. Kasi kami naglagay na sila ni Star na, ay, ito born again, dapat ito ganyan. Ha? Hindi na ako tao, bawal na ako magaling, bawal na akong mainis sa mali, maagrabyado ko, hindi na ako mag-react. Ha? Dahil ang ginawa ng mga iba, pagka ikaw ay born again na daw, Sir Jen, dapat ikaw ay paling iharap mo yung kabilaan. Napasistep. Grabe. Hindi na magkamali. Yun ang tingin ng mundo sa atin ngayon. Yun ang reality. Dahil ang akala nila yung born again ay parang pagiging ganap. At in a way, totoo yun, hindi ka naman sasabihin na hindi. Dahil binabago tayo ng presensya ng Diyos. Amen. Tama, Sir Jen, di naman na tayo dati katulad dati. Pag ako dati, tuwaya ko yung mura ko, yung galit ko, kawawa ko sa akin, di ba? Kaya lang, ang Lord, dinabago niya tayo. Pero, hanggang tayo, tanda mo to, parang Jenny, hanggang tayo buhay pa, nandito pa rin tayo sa mundo, at pwede pa rin tayo magkamali. At bumabalik pa din yung dati natin pagkatao. Alam mo yung stress, kung kayo sa plada, dati, nung na-born again ka, kung bisa bumabalik yung pagkasuplada mo, no? Hindi ibig sabihin na wala ka ng pagiging suplada. Nako. Siguro nag-fade ng konti, pero hindi 100% na naaalis. Yes. Ikaw ba yan, Ate Lai? Hindi naman tayo nagbabago kaagad ng 100%, di ba? Nako. Liat.
ang Lord, Sister Carol, ano ginagawa niya? Ano siya, yung matiisi. Tinitiis niya tayo. Hindi niya tayo pinipilit na bago ka na ngayon. Dahil 2026 na. Alisin mo na yung dati. Gusto ng Lord na magbago tayo. Kaya lang, naiintindihan niya din yung kalagayan natin. Nakon. Minsan kaya mo, minsan hindi. O, di ba? Tulad ni Ate Belinda. Si Ate Belinda, masipag yan. Pero pag yun nagarabyado, magagalit yan. Hallelujah. Di ba? Makakarinig ka ng marami dyan pagka Pagting sa langit. talaga. Ang ibig sabihin, ganun talaga, ano? Hindi yung ibig sabihin na tayo yung mga ganap na. Nakon. Hindi tayo mga 100% na kimaya, di ba? Kung tayo 100% na, alam mo, nakita ko na 100% na, di ba? Yung mga nasa langit na. Di na sila magkakasama. Di na. Eh kaya lang, habang natin tayo sa earth, Sir Leia, mag-away pa rin kayo mag-asawa. Mag-away pa kayo, di ba? Nakon. Kaya yung mga iba, ang ginagawa ng mga iba, nag-iiwalay na lang para may walang away. Way. Di ba? Kapangit naman, no? Di ba? Kapangit naman na kawawa Wag naman. naman. Kawawa naman si Adriel, no? Kawawa ng mga bata. Kaya kahit mag-away kayo, Sige pa rin. na meron kayong anak, mas magandang nag-aaway kaysa hindi. Normal. Imagine, kunwari, brother Epoy, papasok ka at lalabas ka sa bahay, walang pansinan, walang ibigan. Impyerno yun. Nakon. Mas maigi pa yung sinisita ka palagi na naiinis ka, at least na alam mo na may pakialam si Sister Leia sa iyo. Amen. Kaysa yung papasok ka, lalabas ka, walang kahit ito. Diba? Parang walang nangyari. Impyerno yun, mahirap yun. At totoong relationship ay merong may away, pagkibig, diba? Yun ang totoo, Sister Dimpa, di ba, na relationship. Dito na tayo, gusto mo magbasa ng ilang verse. Ito ay verse 3, John 3:3. Sinabi ni Jesus sa kanya, Sinabi ni Jesus, Ito ang sinasabi ko sa iyo, maliban ang tao ay pinanganak mula sa itaas, hindi niya makikita ang kaharian ng kita Diyos. ang kaharian ng Diyos. O, di ba tayo yung mga pinanganak na sa ibaba, kawagis, di ba? Dito sa earth. Di ba? Kaya sabi ni Jesus din mismo, maliban ikay panganak sa tubig at spirito, ay hindi mo makikita ang kaharian ng langit. Yung mga iba, interpretation nila dun sa tubig ay yung baptism in water. Pero sa akin, yung pagkatinanganak sa, di ba, may dalawang opposite dito, pinanganak sa taas, tapos pinanganak sa baba. Di ba, Manong Andro? Di ba? Pinanganak sa itaas, pinanganak sa baba. Pagka pinanganak sa ibaba, yun ay kaharian ng mundo. Kingdom of this world. Pagka pinanganak ka sa itaas, yan ay kingdom of God. Liwanag ba yan? Dalawang place, itaas, ibaba. Tayo ay, ang mission natin ay, ang sabi ni Jesus, malibang ikay panganak sa itaas, hindi mo makikita ang kingdom of God. Kaharian ng Diyos. Yung interpretation ko doon sa pinanganak sa tubig, di ba yung pagka ipinanganak ka ng nanay mo, mabubuksan mo na yung fluid, Tubig. Water bag. water bag, di ba, sa womb. Grabe na, nakita ko yun nung pinanganak si Emmanuel eh. Mabubutas mo na yun, may fluid na mauna na bilang maliban ikay panganak sa tubig at spirito, ibig sabihin, ang unang kapanganakan ay sa tubig. Yun tinatawag natin, Brother Villian, na natural birth.
tubig. Nabuksan yung sinapupunan, bumuto, kaya pinanganak. Mali, ikipanganak sa tubig. Tapos sabi ni Jesus, huwag lang sa tubig. Dapat sa Espiritu, baby. Yun yung sa taas. Diba? Yung sa tubig, yun ay sa baba. Yung sa itaas ay yung sa Espiritu. Ibig sabihin, pag ipinanganak ka sa, sa langit, ibig sabihin, pwede pala maipanganak sa langit, no? Kaya sabi ni Jesus, kung sinabi niya ito kay Nicodemo, sabi ni Nicodemo, paano kung mangyari? Babalik ka ulit ko ulit. Diba? Nasa isip niya, ang tinutukoy ni Jesus na pinanganak sa taas ay yung sa langit, no? Ang interpretation ni Nicodemo, Manong Charlie, ay babalik ulit siya sa tiyan ng nanay niya para yung panganak. Very literal. Hindi yun ang ibig sabihin ng Lord. Di ba, Manong Papale? Ang gusto ng Lord na sabihin ay, dapat 2 beses kang may panganak. May panganak ka sa ibaba, sa mundo, tapos panganak ka sa Espiritu. taas. Panganak ka sa yung may tubig, tapos panganak ka sa Espiritu. 2 bagay, no? Hindi iisa. Dahil pag iisa, pinanganak ka sa mundong ito at pero ang destiny mo, hell. Di ba? Kaya ang sabi ni Jesus, hindi mo makikita ang kingdom of God pag hindi ka na ipanganak mula sa itaas. Amen. Now, Sir Jen, hindi tayo na ipapanganak sa itaas dahil sa ginawa natin. Wala na guys, Sir Jen, hindi dahil nag-join ako dito sa Born Again Church na ito, okay nagtatay, okay nagpitray, matcha ng prayer meeting, okay faithful sa gawain, kaya ako nag-born again. Uulitin ko ang sarili ko, ang pagiging born again ay kilos ng Diyos. Gawa ng Diyos. Ibig sabihin, hindi ako ang nag-born again sa sarili ko. Amen. Maliwanag ba yun, Brother Ben? Kasi kung minsan, yun yung error sa pagkaunawa nila sa atin. Especially mga tagalabas. Dahil tinignan nila sa ating mga angel. Hindi na daw tayo nagkakasala, Brother Ben. Totoo ba yun? Yes. Ha? Nagkasala. Yes daw. Hindi naman tayo nagkakasala. Nagkasala. Nagkakamali tayo. Nagkakasala tayo. Diba? Minsan naiwan natin yung employer natin dun sa wala sa oras. Diba? Kung saan kasalanan natin yun? Hallelujah. Thank you, Lord. Ang ibig ko sabihin, hindi tayo mga perfect na mga tao. Tama ba yan, Brother Ben? Hindi tayo mga perfect na mga tao. Hindi tayo born again dahil tayo ay perfect. Yes. Tayo born again dahil sa kilos ng Diyos sa buhay natin. Manang Esther. Hindi tayo na born again dahil pinili mong ma-born again. Hindi. Dinala ka ng Lord dito. Amen. Kaya, amen. Kaya meron prayer meeting, kaya may prayer and fasting. Dahil nagpipray tayo, mag-born again yung ibang tao. Dahil alam natin, hindi natin kayang i-born again ng tao. Kaya nakadepende tayo sa biyaya ng Diyos at ni baby, nakikilos ang Diyos sa puso ng tao para sila mag-born again. Hindi dahil kay Sister Carol na magaling mag-invite. Hindi yun. Dahil malibang ang isang tao yung maipanganak sa kaharian, maipanganak mula sa itaas, hindi niya makakita ang kaharian ng Diyos. At hindi ka maipapanganak sa itaas dahil pag-anib mo dito. Malibang ang Holy Spirit magdala sa iyo at mag-born again sa iyo, hindi ka namin kasama. Nasa ibang lugar ka. Yung mga iba nga na born again na kinaugnay na ng Diyos, wala tayong dito ngayon. Hallelujah. Hallelujah, no? Pero hindi ganito ang Diyos sa kanila.
gusto pang Diyos sa kanila. Eh kung minsan merong tinatawag natin dyan free will. Eh Carol, di ba? Sabi ng Holy Spirit, teka. Eh sabi ng kaplat ko masarap pa kanda doon. Walang kanda doon sa church na atin may leche plan doon. Hallelujah. Tapos pinag-isip-isip ko parang wala akong leche plan sa akin. Kahinaan mo yung leche plan, no? Nag-sick na lang ako Mabuti na lang. Sick na. Kung minsan, yung meron tayong tinatawag na free will, yung meron tayong ability to decide on ourselves. Diba? At kung minsan ang Diyos, hindi ka niya pipilitin. Diba? Stabilita. Sabi ng Lord, ating ka, ano ang pangalan ng online directory niya? Jesus Calling, diba? Schedule mo na, sister. Ng Sunday, Jesus Calling. Tapos, Lord, first day ng trabaho ko, Lord. Tsaka na lang, di ba? Parang may tension, di ba? Yung kailan ka mag-i-start na, Andiyan na yung... may gawain naman. Parang meron kang dalawang choice, di ba? Two choices. Kailan ka biglang magsiserve sa Lord, biglang may offer naman, Hallelujah. Amen. Dito tayo sa verse 17. 1, 2, 3, go. Sapagkat iniso mo ng Diyos ang anak sa sanlibutan, hindi upang hatulan ng sanlibutan, kundi upang sa pamamagitan niya ay maligtas ang sanlibutan. Sanlibutan. Ito ang mission ng Lord, Manong Jenny. Ang mission ni Jesus, punta siya sa earth, hindi upang hatulan. Kasi yung word na, hindi siya dumating upang hatulan ng salibutan. Anong mission ng Lord at Maya kung hindi hatulan pala ang salibutan? Para maligtas. Diba? Kaya bago ko ituloy yung verse 17 na yan, bago natin i-explain, kailangan i-recite muna natin John 3:16. Gayon na lamang. Ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinibigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. O kung sino mang manampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na Mas madaling i-recite sa English, no? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, begotten Son, whatsoever believe in Him whosoever believes in Him shall not perish but have eternal have life. everlasting life. Kaya na lang daw, grabe daw ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pinalitan ko yung cosmos kasi, ang ginamit ni Jesus na word ay yung world. For God so loved the world. So minsan kasi, ang problema ko dun sa world, Sister Leia, yung world ay earth. Diba? Pero ang totoong niligtas ng Lord, hindi earth. Diba? Tao. Jesus came to earth to die for mankind. Hindi Jesus came to man to die for the earth. Baliktad, Si Jesus ay dumating dito sa ibabaw ng mundo, Manong Ethel, para iligtas ang mga tao. Kaya, tinapalitan ko na palagi yun, dalawang pag-ibig ng Diyos sa katauhan, hindi sa salamutan. Sa katauhan, dahil ang tao, ang pinuntahan niya, hindi ang earth. Pumunta siya sa earth, pero ang mission niya, iligtas ang tao. Kaya, na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa katawan, kaya ibinigay niya ang kanyang, di ba? Ang solution ng Father para maligtas ang tao, Manong Andrew, ay hindi Torah. Diba? Ano ang solution niya? Si Jesus. Walang ibang solution si Jesus sa kasalanan, walang ibang solution ng Father sa kasalanan ng buong mundo, kundi si Jesus. Kaya, sabi niya,
isinugo ng Diyos ang kanyang anak sa libutan, hindi upang hatulan ang sanlibutan. Darating tayo dun sa paghatol. Pastor, sabi mo, pagliligtas. Bakit ngayon? Sabi mo, darating tayo sa paghatol. Dahil sa panahon nito, ate baby, ang Diyos ay hindi pa naghahatol. Ang Diyos ngayon ay nagligtas. Diba? Kaya isinugo ng Diyos ang kanyang anak sa libutan upang hatulan sa libutan. Hindi upang hatulan, kundi upang Maligtas. magligtas sa libutan. Pero ang sabi ko kanina, dadating tayo dyan sa paghatol. Ibig sabihin, hindi muna ngayon yung paghatol, Sister Tess. Mag-antay lang. Merong timing. Yun sinasabi mo, na second coming, then eternal judgment, na parusahan na lahat. Brother Binir, walang maliligtas noon. Ngayon, maliligtas lahat ng nanampalataya kay Jesus Christ. Pero darating ang panahon, Brother Charlie, na kahit magsisi ka ng magsisi tumanggap kay Jesus Christ, ay wala ng chance. Sabi ng angel, the judgment was set. Ngayon, habang tayo may hininga, may pag-asa kang tumanggap kay Jesus Christ, at ikay tatanggapin. Amen ba? Amen. Kahit ako'y nakapatay at tumanggap ako kay Jesus, patatawarin ba ako? Yes. Hindi ba kasagot si Charlie, Kahit ako'y makapatay ng tao, tapos tatanggap ako kay Jesus, patatawarin ba ako? 10 ang babae ko, Brother Ben, at ako'y magsisisi. Ako'y patatawarin ba? Matatawarin. Ang tawag natin dyan ay biyaya. Biyaya ng Diyos. Biyaya ng Diyos na ano pa pala? Biyaya ng Diyos na nagliligtas. Amen. Nililigtas tayo. Pero, ngayon lang. Nako. Kunwari ako'y namatay, kaya ko pa magsisi, wala pa pala? Wala na. Tawag natin dyan, for is appointed unto man once to die, and after this, the judgment. Tinadhana ng Diyos, minsan ang tao ay mamatay, at pagkatapos nito ay paghukom o paghahatol. Hatulan tayo. Hindi ka pwedeng magpakasaya ng magpakasaya at isip mo ay patatawarin naman ako ng Diyos. Habang ikay buhay, patatawarin ka. Ano ba? Pero pag inabot ka, pasensyahan na lang tayo. No? Dahil ang grace ng Diyos ay habang meron kang hininga. Sir Jen, di ba? Kaya tayo, nagsishare tayo ng gospel sa mga buhay. Amen. Huwag ka magsishare ng gospel sa patay. Well, sa lahat, di ka na niya marinig. Pangalawa, hindi na siya makapagsisi. Kaya hindi tayo naniniwala, Manang Jenny, na ipag-pray yung mga patay. Nako na. Dahil pag patay na, Wala na. Pumunta na siya dun sa kanyang destiny. Kung siya'y napa-impyerno na, pasensya na tayo. Sorry na lang. Diba? Kasi wala ng chance. Wala na. Kahit na kami ay magbayad sa pari at gawa ng maraming visa, hindi yun ang nagliligtas. No? Parang Esther, yung visa, hindi yun ang nagliligtas. Jesus. Ang nagliligtas ay si Jesus Christ. Sinugo ng Diyos ang kanyang anak upang sa pamamagitan niya ay maligtas ang salibutan. Kaya ako, Jesus gusto niya yung word na salibutan. Kasi ang salibutan kasi, pag ginamit ni Jesus yung salibutan, Ate Lai, at tinutukoy niya yung lahat ng tao sa ibabaw ng mundo. Diba? Lahat ng tao sa ibabaw ng mundo. Kaya ginagamit niya yung earth, salibutan, yung world. Ako mas gusto ko yung tao kasi sa totoo lang, si
Jesus ay pumunta sa ibabaw ng mundo para sa tao. Punta tayo dito sa last verse ko, bago tayo palayo. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Balit ang sumusuway sa anak ay hindi makakalasap ng buhay. Sa halip, ang poot ng Diyos ang mananatili sa Kanya. Nag-close ako dito dahil napakahalaga ng mission natin sa Israel. Amen. At kahit ayaw natin sa hindi, ang pagkatawag ng Diyos sa atin, Sister Cherry, ay para ang mga Hudyo ay makarinig. Amen. Diba? Yun ang mission natin. Totoo na ang mission ng Diyos ay mga kapwa natin Pilipino, magkakasama tayo, makilala natin si Jesus, maka-fellowship tayo kay Jesus, mag-worship tayo kay Jesus, diba? Kumain tayo kasama si Jesus. Right, Sir Tess? Ito na tayo tuloy, no? Amen. Alam ko din tayo, marami tayong handa. Amen. Kaya, ito, ibig sabihin, si Jesus yung ating sentro sa lahat ng ginagawa natin, Brother Charlie, diba? Kaya lang, hindi yun ang ending ng kwento, Brother Ben. Amen. Ang ending ng kwento ay, dinala ka ng Diyos dito para makita ka ng mga Hudyo. Amen. Oh, Pastor, bakit ako kailangan makita ng Hudyo? Dahil, Brother Papali, pag nakikita nila, iniinom sila. Goy. Mitchell Yeshu. Tawag nila kay Yeshua ay Yeshu, di ba? Pero every time na sinasabi nila yung Yeshu, naalala nila na merong namatay dito sa Jerusalem. Amen. At sabi ng mga Nusrim ay muling nabuhay. Kasi palagi pag nakikita kanila, ito yung mga naniniwala kay Yeshu. Shugaim. Bakit Mishugaim? Dahil ang paniwala natin, Yeshua rose from the dead. Amen. At para sa kanila, okay. Para sa mga Hudyo, wala pang nabubuhay na mahuli na patay. Di sila naniniwala at Annabelle na si Jesus Christ ay muling nabuhay sa pagkamatay. Pero ang dahilan kung bakit dinala tayo ng Lord dito ay para makita tayo ng Hudyo. Gusto na makita tayo ng Hudyo? Siguro hindi pa nila tayo mapapakinggan dahil hindi pa tayo nagsasalita. Pero alam nila kung sino tayo. Ini yan, Nusrim. Maaminim siya ni Yeshu. Ito yung mga Christian na naniniwala kay Yeshu. That we call Yeshua. No, Sister Jen, no? Pero every time na nakikita nila at iisip nila si Yeshu, sumasabi sa isip nila na merong namatay at sabi ng mga Christian na ito, muling Nabuhay. Pastor, kaya dito ako mag-close. Dahil napakahalaga ng verse na ito, hindi lang para sa atin mga born again, kundi para sa mga Hudyo. Ang sumasampalataya sa anak. Sino si anak? Si Jen? Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na Anong ibig sabihin na buhay na walang hanggan, Sir Jen? Kung English, ha? Ano ibig sabihin ng buhay na walang hanggan? Pag namatay ka ngayon, magpapatuloy kang kasama mo ang Panginoon sa kabilang buhay. Hindi ka parurusahan, di ba? Hindi ka parurusahan. At Manang Jenny, anong doon sa mga tao na walang Jesus sa buhay nila, anong ba kakamtan nila? Kaparusahan siya. Ha? Walang hanggang kaparusahan. Nabasa mo ba? Uod ng Diyos. Dito ba? Uod ng Diyos. Ang buot ng Diyos. Ibig sabihin, pag meron ka Jesus Christ,
natutuwa na ang Lord sa iyo, di ba? Ito ang pagkasabi ng Brother Ben. Ito ang pagkasabi ng Hebrews 11:6. But without faith, it is impossible to please God. Ibig sabihin, ang nakakalugod lang sa Diyos ay yung may mga faith. Kung wala kang faith, ay hindi ka pleasing sa Diyos. Tanong ko man ang Esther, saan galing ang faith? Galing sa Lord. Yan ang dahilan kung bakit nandito ngayon. Meron kang faith. Bigay ng Lord yung faith sa iyo, kaya nandito ka ngayon, di ka upset. Amen. Hallelujah. Right? Since yung mga ibang kasama mo, pero dito ka. Dahil yung faith sa iyo, sa loob mo, buhay na buhay. Ito. Sabi niya, pag ang anak ng tao, ang anak ng si Jesus Christ ay nasa loob mo, ikaw may buhay na walang hanggan. Pero yung sumusuway sa anak, si baby, sino yung mga sumusuway sa anak? Yung mga nagre-reject kay Jesus Christ. Yung sumusuway sa anak ay hindi makakalasap ng Buhay. yung tinutukoy na buhay dyan, hindi buhay lang na buhay, kundi buhay na walang hanggan. Nakasama ang Lord. Kahit daw, pag hindi wala daw si Jesus sa buhay natin, wala tayong buhay na walang hanggan. Na palagi kong sinasabi yan, Manong Charlie, na di ba tayo ay hindi naman tayo mga chosen people. Tayo mga caregiver. Tayo mga alagad ni BBM. Hindi. Dahil yan ang binuto Alagad natin ako. presidente, no? Ang ibig sabihin, tayong lahat ay mga ang tawag natin dyan, Timaya, tayo ay tawag na ibang bansa sa atin, third world. Kung alam niyo yung word na masakit sabihin, mapakinggan yan, third world. Country. Ibig sabihin ng third world, mahirap. Kaya ang ginagawa natin, tayo ay nag-abroad. Diba? Yan na. Sabi ko nga, kaya tayo nasa abroad dahil mahirap tayo. Pag tayo mayaman, bakit sa tayo mag-abroad? Diba, Sister Lea? Ano tayo umalis? Laban natin ang pamilya natin sa Pilipinas. Nakon. Kaya lang dahil sa kahirapan, kahit na imagine yung kikitain mo dito ng isang oras, kikitain mo ng isang araw doon. Di lang daw, sabi ni Pastor Aglo. Imagine. Third world country. Pero kahit ganun pa man, Manong Epoy, pinili ng Diyos itong third world country na merong kaligtasan. Brother Ben, pagpiliin mo ako, chosen people ako na maraming pera na pupunta ng impyerno. At ako'y third world country na caregiver na pupunta ng langit. Doon ako sa pangalawa. Siyempre. Aanin ko ang pagiging chosen people ko na maraming pera na hindi naman ako pupunta ng langit. Good. Totoo ba yun? Mas pinakamaganda yung chosen people kaya pupunta ka ng langit. Yun ang the best option. Pero hindi lahat ay gano'n, Brother Andrew. Kahit hindi ko tignan mo yung mga tao kung naniniwala sila kay Jesus. Hindi. Naniniwala sila sa AI, sa technology, sa kayamanan nila. Pero kay Jesus, ang tawag nila sa atay, Sugar Aid. Tiwala kayo na isang Hudyo na muling nabuhay sa magkamatay. Sabi ko, amen. Oo. Para sa kanila, kalokohan yung pinapaniwalaan natin. At kaya naman kapatid, yun ang daan ng kaligtasan natin, baby. Jesus. Kung di ka naniniwala siya muling nabuhay mula sa pagkamatay, wala kang pag-asa. Wala kayong tinatawag na sinasabi ni Jesus na buhay ng walang hanggan. Amen. At yun kaya ang sabi ni Jesus, mapalad yung mga mahihirap. Amen. So kung may naintindihan ko na mahirap, palad talagang mahirap. Ito meron akong disclaimer.
Mapalad ang mga mahihirap na may Jesus sa buhay. Amen. Mahirap po ng Jesus. Diba? Ang mahirap, pag ikaw ay mayaman, Brother Miller, nasa iyo lahat, meron kang ayundo, meron kang lahat, laser beam, wala ka namang Jesus. Ay. Pero hindi naman ibig sabihin, no, nagalit ang Diyos sa mga Hudyo. Yan ang reason, Ate Annabel, na dinala ka kay Pilina. Amen. Yan ang reason kung bakit nandito ka. Yan ang reason na nandito kumain sa Israel. Dahil gusto ng Diyos na ang mga Hudyong chosen people makakita ng mga Nutsrim. Amen. Alam mo anong ibig sabihin ng Nutsrim? Nazarin. Believer kayo. Nazarenos. Ang ibig sabihin ng Nazarin, si Jesus ay Nazarene, Jesus of Nazareth, King of the Jews, di ba? Doon kinuha yung pangalan natin, Nutsrim. Nazarene. Ang layo naman, no? Kaya lang, ang tawag din sa atin, maamin, di ba? Naniniwala kay Yeshu. At tuwa-tuwa, akala ko, dati na, galit na galit ako pag tinatapakinggan ko yung Yeshu. Dahil sa palagi yung sinasabi, Yeshua. Yeah, this na mabanggit ko, Yeshu. Alam mo kung si Yeshu, muling nabuhay yun. Para sa kanila, hindi muling nabuhay. Pero every time nakikita nila yung mga Pilipino at nagpapaalam, pupunta kami ng church, mag-worship kami, di ba? Yan ay testimony na, uy, may mga naniniwala pa rin kay Yeshu. Hallelujah. Ang tawag natin ay Yeshua. Yeshua. Lord, we thank you dahil kahit ganito kami, Lord, kahit kami mga third world na bansa, kahit kami mga manpower na caregiver, pinili niyo po kami para maging ilaw sa Israel. Lord, hayaan niyo, Panginoon, itong ilaw na nasa amin ay magliwanag. At Lord, habang hindi pa namin nasasabi yung 3-minute gospel sa bibig namin in Hebrew, hayaan niyo ang gospel, Lord, ay magliwanag sa pamamagitan ni Jesus na nagliliwanag sa puso namin, sa mga smile namin, sa mga service namin, sa mga pagtatapat namin sa iyo. Hayaan niyo, Lord, na ang buhay namin maging testimony ng iyong kabutihan, ng iyong kagandang loob, hindi lang sa mga couple Christians, but especially sa mga Hudyo. Dahil habang sila, Lord, ay hindi nananampalataya, ang puot ng Diyos ay nasa kanila. At kami, Lord, dahil binigyan po kami ng biyaya upang manampalataya, ay inalis niyo ng puot at binigyan niyo kami ng buhay na ganap at kasiyasiya. Amen. Buhay na walang hanggan na matatagpuan lamang sa inyong anak mo sa Kristo Jesus. Sa aming pagpupronounce ng 3-minute gospel, hayaan niyo, Panginoon, na itong 3-minute na ito ay makita sa aming mga bibig, sa aming mga buhay, sa aming pag-ibig, at malakaran natin, Lord, sa pamamagitan ng Holy Spirit, Amen. ang liwanag ni Kristo Jesus sa buhay natin. Amen. We give you glory, God, and praise. In Jesus' name, Amen. Tayo lahat ay tumayo para sa ating 3-minute gospel. Ang mabuting balita ay tungkol kay Jesus na tinapos sa krus dahil sa mga kasalanan. Siya ay namataya at nabuhay mula sa kamatayan. Ang sino mang maniwala sa mabuting balita ito ay maliligtas. Subalit bago natin paniwalaan ang mabuting balita, kailangan muna natin
siya ay katago ng parusa sa impyerno. Saan sa impyerno ay sa lugar na sa pangsang ka ng sandado na hindi ka na makakatas pa. Dahil sa relasyon sa lawa kasalanan, siya ay atulad ikatago sa impyerno para sa mga pagiging. Ano tayo nakakalimutan sa ito destinasyon? Sa lahat ng pagkakas sa dapat matawad dahil ang kabayaran ng kasalanan ay tumataya. Ay nakailangan para sa ating sa ating kasalanan ay napatawad. Subalit tayo nakagad ng kabayaran na pwedeng mamatay sa ating ito ay tumatawad kaya sa lahat ng tao ay makasalanan. Kaya si Jesus na napalitik sa daigdig na hindi na kabayaran siya ay ang anak ng walang bahid sa lahat ng pinagpili ay makita si Jesus Santo pinanganak ng kasagutan nito ng Puri. Siya ay sa Diyos na mapayapa sa kapatawaran ng aking mga kasalanan. Kaya kung natataya ka sa mga ibalita ko ito ay pagkatawaran at iligtas. Magsisihan mo ang iyong kasalanan at kapasitan ko sa iyong puso at ikaw ay pagkatawaran at iligtas. Kung maniniwala ka sa kamatayan ng pagkabuhay sa Jesus Christ. Amen. 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 Let us pray. Thank you, Lord, Panginoon ang God. Salamat po sa mensahe mo sa gabi nito, Panginoon ang God. Salamat po, Lord, na talagang tunay po kami, Panginoon ang God, masalamin sa aming mga buhay, Panginoon ang God, ang salitang born again, Panginoon ang God. Kaya we thank you, Panginoon, sa mga grasya, sa habag mo, Panginoon ang God, ay nagagawa po namin ang lahat ng ito, Panginoon ang God. Kaya we thank you, Panginoon, at patawarin mo kami sa lahat ng aming mga kakulangan sa iyo, Panginoon ang God. Bilang isang mananampalataya kay Kristo, Panginoon o God, na marami kang pinapagawa sa amin at pilit, Panginoon, na hindi po namin nagagawa, Panginoon o God. Tulungan mo kami, Panginoon o Lord, na magawa po namin ito, Panginoon, sa iyong biyaya at sa iyong habag, Panginoon o God. Tulungan mo, Panginoon, ang aming mga buhay, Panginoon o God, Lord, na malakaran po namin ang iyong mga salita, Panginoon o God. And we thank you, Panginoon, sa mga paalala mo sa amin, Panginoon o God, na you are the way, the truth, and the life, Panginoon. No one comes to you, Panginoon, except you, Jesus, Panginoon, O God, sa aming mga buhay, O Lord. Makita po sa amin, Panginoon, O God, ang iyong mga salita, Panginoon, O God. Salamat, Panginoon, O Lord, sa mga anak mo nandirito. Patuloy mo pa kami, Panginoon, O God, na bigyan maraming biyaya, physically, spiritually, sa aming mga buhay, Panginoon, O God. Ihayag mo, Panginoon, O Lord, ang iyong mga salita, Panginoon, na maitanim sa aming mga isipan, Panginoon, ang lahat ng ito, na hindi lamang po namin naririnig, Panginoon, paglabas po namin ay wala na, Panginoon. Kundi, Lord, ito ay mag-manifest sa aming mga buhay, Panginoon. Makita sa amin ng mga tao, Panginoon, O God. In the name of Jesus, O Lord. Tulungan mo kami, Panginoon, yung passion po namin, Panginoon, O God, na i-share ang iyong 3 minutes, Panginoon, O God, ang buhay ng kaligtasan na nagmumula lamang sa iyo, Panginoon, O God. Salamat, Panginoon, O God, na talagang binibigyan mo kami, Panginoon, O God, Lord, ng time pa, Panginoon, O Lord. Binibigyan mo kami ng passion, Panginoon, O God, ng love, O Lord. Ibahagi ang lahat ng ito, Panginoon, O God. Salamat, Panginoon, O God, at pinapasyaluhan po namin ang lahat ng ito, Panginoon, na yung banal na dugo, O Lord. All the glory belongs to you. All the adoration, Panginoon, O God, ibinabalik na po namin sa iyo lang ang pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Taas natin ang ating mga kamay sa Panginoon. Mga kapatid, sumainyo nawa ang kapayapaan at pag-ibig at pananampalataya mula sa Diyos na ating Ama at Panginoong Jesucristo. Pagpalain nawa ng Panginoong Jesucristo ang lahat na nagmamahal sa Kanya ng tapat. Pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Announcement po tayo. Amen. Purihin ang Panginoon. Palakpakan natin muna ang Panginoon. Napakalungkot mo. Huwag kayong malungkot dahil born again na tayong lahat. Kasi ang malungkotin daw ay nalulungkot din ang Lord pag nakita ang mga mukha natin. Kaya nakasmile tayo. Amen. Purihin ang Panginoon. Ang ating announcement ay sa January 31. Yung ating speaker na si Pastor Ann, no, mag-invite tayo. I-invite tayo natin kasi ng mga tao natatakot sa immigration. Takot din ang immigration sa kanila. Kaya pala na nagtitagin na lang. Amen. Kasi alam mo, kaya huwag tayo matakot. Dahil the more na natatakot tayo, the more natakutin ka ng takot mo. Amen.
Kasi pag natatakot ka na, alam mo, subukan natin yung pagdamon tayo, yung kinakabahan tayo, o may doubt tayo, nag-worry tayo, i-person natin na, Lord, talagang, basta may Panginoon, talagang kailangan ng Panginoon talaga ay ating, talagang, matnubay at gabay. Amen? Kasi damon ka kasi natatakot sa sarili mo, tinatakot ka rin ng sarili mo. Amen? Kasi actually, nakakapag-work po tayo, nakakapag-work pa yung walang mga papel. Oh. Mamaya, sa kanti pa magsimba, pagbaba mo ng bahay, nagpupulo sa labas ng daan. O diba? Mas maganda na lang na pumunta, diba? Amen. At ang ating training po kay Pastor Ann ay sa February 1, Sunday. Kung may time tayo, mag-join po tayo. That's 10 o'clock to 12 o'clock ng umaga. Mag-join po tayo para madagdagan yung knowledge, yung understanding natin, paano yung strategy ng pag-share ng gospel. No? Kasi mas maganda yun. Pagka dumaan tayo ng training, we need to do in action. Dapat gagawin natin, i-try natin yung mga itinuturo sa atin. Kasi pag hindi mo rin subukan, na-receive mo lang yung knowledge. Wala rin. Dapat gawin mo. Sige nga, itatry ko nga yung ganitong strategy pag-share ng gospel. Kasi ganun yun eh. Hanggat hindi natin subukan, walang mangyayari. Pero pag subukan mo, ang Lord naman, sabi nga ng pastor, ang Lord ang nagligtas, hindi tayo. Hindi man sila kung nag-share tayo na nag-share pagkatapos, ako hindi ako nag-worry eh. Basta gagawin ko yung pinapagawa ng Lord, hindi ako nag-worry. Kasi hindi naman nakasalalay sa kamay ko ang kaligtasan ng tao. Nakasalalay sa kamay sa biyaya ng Diyos. Nakasalalay yun. Basta ang gagawin natin, mag-share ng mag-share. Kaya nga sabi niya, faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Paano siya manampalataya kung wala kang binigay na salita ng Diyos? Pero kung may binibigay ka, may sinishare ka sa kanya ng word of God, meron niya mangyayari sa puso niya. Kagabi, sa Bible study namin kagabi, natutuwa ako. Kaya umating yung isa doon kasi namatay daw yung kanyang kapatid. Sabi nung isa, sabi niya, Pastora, namatay kasi yung kapatid niya. Ang ibig sabihin niya, sabi niya, namatay, andoon na daw. Sabi niya, tinuro niya sa langit. Sabi ko, gano'n. Iyaan mo na siya, kasi naglaho naman, malis na. Sabi, ang ibig sabihin niya na ipag-pray ko, patay sabi ko, wala na tayong magagawa. Binigay ko sa kanila ang Hebrews 9:27. Sabi ko sa kanila, yung pastor kanina, na pagkatapos ng kamatayan, judgment na. Diba? Pagka ang tao umalis na, judgment na, haharap na siya kung saan ang destination niya. So sabi niya, paano yun? Sabi ko, kung wala siyang Jesus, kasi pinatanggap ko sila kung wala silang Jesus, do you think saan siya pupunta? Pupunta pala siya ng impyerno? Sabi ko, ano sa tingin mo? May Jesus ba siya? Wala siyang Jesus? Kaya importante yung Jesus sa buhay po natin. Kaya sabi ko sa kanila kagabi, kasi parang hesitant silang mag-join. Kasi na-worried sila sa kanilang pagkain, pagluto ng pagkain. Mabilis lang, mabilis. Halos mabilaukan ako sa kabilis ng aking pag-share. Talagang wrap up lahat ang aking pag-share. Tapos, sabi ko sa kanila, pagka yan ay walang Jesus, saan pupunta? Sabi mo, impyerno, yes. Sabi ko sa kanila. Kaya sabi ko, kailangan tayo ipanganak na muli. Ipanganak ka muli. Sabi ko, sa pamamagitan ng tubig at espiritu, kung wala, ipanganak tayo. Kaya sabi ko sa kanila na kailangan, kasi lahat tayo makasalanan. Wala nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Sabi ko. Tapos, yung isa nagtanong, hindi paano pala yun. Sabi ko, kaya nga tayo, siguraduhin mo na laging ka, may Jesus ka. Sabi ko sa kanila. Gusto nyo ba na si Jesus ay pumasok sa inyo? Oo, sabi niya, oo. Sabi niya. Tapos, may nag-interrupt na sabi niya, kailangan sabi ko, paano ka maging anak ng Diyos? Di ba
ba sinabi ng John 1:12, ang lahat ng tumanggap at sumampalataya, binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sabi niya, paano pala kung hindi ko tanggapin? Hindi ako anak ng Diyos. Hindi. Kasi yun lang ang requirement ng Lord. Ang lahat ng tumanggap at sumampalataya. Tinanggap mo nga, pero hindi ka sumampalataya, wala rin yun. Kailangan tanggapin at sumampalataya para bigyan ka ng karapatang maging anak ng Diyos. Sabi ko, lahat ng tao nilikha ng Diyos, pero hindi lahat anak ng Diyos. Nag-isip sila. Kaya ganun kailangan, wrap up parati yung ating pag-share para at least marinig nila. Kasi tinuro ko sa kanila ang salvation kagabi. Kaya sabi ko, tanggapin natin talaga kasi sinishare ko sa kanila yung mga namatay na sinishiran ko na hindi nakatanggap. Sabi niya, ay grabe naman na yan. Sabi ko, totoo, dahil ang kamatayan, hindi natin alam. Ngayon, buhay ka malakas, baka mamayan ka na magising. Yun ang problema natin. Dahil hindi naman sasabihin ng Lord, oh, bukas mamatay ka na ha? Kaya kailangan natin pilitin sila ibahagi. Kung ayaw nila, pilitin mo pa rin. Kailangan ipipilit natin sa kanila ang salita. Sabi ko sa kanila, hindi ako pumunta rito sa inyo para dalhin ang religion. Dahil kayo lahat may religion na. Ang gusto kong i-introduce sa inyong puso, si Jesus. Sabi ko sa kanila, pag nagsishare ako gano'n, hindi ako sa iyo ang religion, sige, walang problema, sa iyo ang religion. Pero si Jesus ang gusto ko ang magaling sa puso. Dahil Jesus ang salvation. Amen? Kaya, push talaga natin sa ating mga sisyaran. Paano magaling sila? Siguraduhin natin sila na merong marinig sa salita ng Diyos. Amen? Kaya paminsan, siguro yung iba nagagalit sa akin kasi ako talaga, namimilit talaga ako, pinipilit ko talaga. Kasi hindi tayo, baka hindi tayo magkita, sabi ko, at least, sigurado. Amen? Kaya, mag-join tayo, especially yung mga prayer natin. Importante din na mag-grow tayo sa prayer. Kailangan importante tayong mag-grow sa prayer, mag-grow din tayo sa Word of God. Kailangan meron tayong mga word na nasa puso natin. Kasi pagka mag-share tayo ng gospel na hindi mo alam kung isi-share mo, wala rin mangyayari. Kaya, kumusta na po yung ating Bible reading? Natapos na natin ang 1 taon. Saan na kayo? Nakaikot na ba kayo? O nanatilit pa rin kayong naka-stop? Kailangan tayo magbasa ng Bible. Dahil bakit? Doon tayo mag-grow sa salita ng Panginoon. Amen? At yung ating mga prayer meeting, yung ating mga online, mag-join kayo kahit busy, makinig lang tayo. Kasi lahat tayo nag-work. Mag-join lang tayo. Kasi alam mo bakit? May nagsishare. Narinig mo. Diba? At importante na yung ating mga yung ating prayer and fasting, corporate na prayer and fasting, mag-join po tayo. Kasi napaka-importante. Akala lang nyo na para lang sa church, pero para sa pamilya ninyo. Amen? Kaya, let's join. Tomorrow matatapos na po yung ating 21 days prayer and fasting. Kaya, ano na ang result sa inyong pinapanalangin? Amen? God bless everyone. Amen, hallelujah. Parang pagod na kayo Meron pa tayong kailan mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Kantayin natin yung closing hymn